What's up at welcome sa Pochoklak. Sa video na to, dahil magpa-Father's Day na, papipiliin ko si Pochoklak ng mga relo sa 5 budget ranges. Kada budget range, meron akong piniling 3 watches at sa 3 watches na yon, pipili siya ng paborito niya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tara na! So, anong price range yung pinag-usapan natin dito? Start tayo sa pinakamura, which is 0 to 10,000. Sa price range na to, nakapili ako ng 3 brands, which are Alba, Timex, and Casio. So, alin dyan yung pinaka gusto mo? Sige. Inisip ko kasi to in terms of ano ba yung maidadagdag ko sa collection ko ngayon. Itong Alba, strong candidate kasi chronograph, tas reverse panda, wala pa ako niyan. Wala pa rin akong field watch na ganitong style yung sa Timex. Meron ako mga diver, pero itong Casio gusto ko kasi yung pagka-green niya. I think out of the 3 gusto ko yung Alba. Especially at this price range, I think sulit pag chronograph. Kaya maganda yung napili mo. Actually, lahat sila maganda. Pero ito yung... Siyempre, hindi mo pipili yung pangit. Oo naman. Pick ko yung Alba sa round na to. Okay. So, sa second bracket ng price range natin, which is 10,000 to 30,000 pesos, nakapili ako ng 3 brands ulit, which are G-Shock, which nagaling din sa Casio din, Orient Bambino, and Q-Timex. So, which among these yung favorite mo? Hindi ko alam, pahirapan pala ako dito. maganda yung mga napili mo. Lalo na tingin ko dun sa kung ano yung meron ako ngayon. Magandang fit tong 3 to. Itong G-Shock kasi wala pa akong digital na watch. Tapos itong Orient, gusto ko yung complication niya, which is may moon face. Oo, ang ganda niya. Ang lakas makasosyal. Tapos itong chronograph, tingnan mo mukhang Daytona yung pinili mo dito. At integrated bracelet, which is sikat yan ngayon. Kung kailangan ko pumili ng isa, tingin ko yung G-Shock. Na-surprise ako nung una, nakita ko kung gaano kaganda. Very, very simple. I think magandang relo yan pagka gagamitin ko sa everyday wear. Tapos pag na-encourage na ako na mag-workout, magandang candidate yan. Ewan ko lang kung kailan mangyayari. So, good choice. Pero maganda yan, napili ko yan kasi nga, wala ka pang ganyan eh. Ito, 3 to. Wala pa akong ganito kaya. Magandang choice lahat. Lupit So, sa price range na to, which is 30 to 50,000, meron ulit akong 3 brands na napili for you. Which is yung Seiko Alpinist, PRX from Tissot, and Uriel from Makina watches. So, which one yung favorite mo sa kanila? Pinoy na brand. And choice between green dials. Yeah, Battle of the Green Dials tayo. At yan yung nawawala din yan sa collection ko ngayon, yung green dials. Kaya lahat to wala pa. Parang ikaw meron na. Pero maganda lahat. Medyo unique yung Uriel kasi bronze yung case niya, napansin ko. And then itong PRX and Alpinist, parang sikat na yan sa mga enthusiasts eh. So, can never really go wrong. Medyo unique yung Alpinist kasi pag tinignan mo, bukod sa green yung dial niya, meron siyang parang compass sa loob. And in-operate yan gamit yung 4 o'clock crown. So, I think all good choices. Pero, I would have to go with the Uriel. Alam mo naman, very passionate ako about Filipino brands and Filipino watchmaking in general. Tapos yung bronze na case, selling point yan sa akin kasi yung bronze, nagiging luma yung itsura niyan over time and wala pa akong ganun. So bukod sa green dial, I think magandang match yung bronze dito sa green niya. So I would have to go with the Makina. Sa price range na to, mahirap na kasi magaganda na lahat ng choices. Maganda naman lahat ng pinili ko kahit anong price range, no? Oo naman. You heard it from her. Siyempre masusunod po si boss. Pero Father's Day ngayon. Okay.
Makina. Support Filipino brands po. So, dito sa price range na to, which is 50,000 to 100,000, pumili ulit ako ng tatlong brands for you. Una, G-Shock from Casio, Tissot C-Star, and isang brand na hindi mo pa na-feature sa vlog mo, which is Frederic Constant. So, which among these yung favorite mo? Surprise ako lumabas yung Frederic Constant. Ang Frederic Constant ba in this watch, quartz ba or automatic yung movement niya? Ba't mo ako tinatanong? I think joke lang. Quartz ata siya. Okay. Expected sa price range kasi bihira naman yung automatic na chronograph sa price range na yan. But I think good choice kasi rose gold. Alam mo naman, gusto ko yung rose gold tone. Itong G-Shock, magandang choice din siya kasi kung mahilig ka sa silhouette ng Audemars Piguet, I think magandang choice yung G-Shock. And then the C-Star, wala pa akong Swiss diver sa collection. So I think the C-Star is a great starter choice. Pero dito sa mga to, hirap. Pero I think maganda yung Frederic Constant. Gusto ko yung rose gold talaga na case. And then yung chronograph. Wala pa ako niyan. Gusto ko to. Maganda, so, yun yung choice mo? Mm. Okay. Sige. So, dito naman sa price range na to, which is 100,000 and above, meron ulit akong tatlong options for you. First is yung Longines flagship Heritage Moonface. Second, Jaeger LeCoultre. Galing. JLC. Close enough. Reverso. Hirap pronounce. Ni-research ko pa yan. Galing nga eh. And then yung Luminor Due from Panerai. Pati yung Due Akala ko yung pronunciation nun. Due pala. Sabagay, Italian. Makes sense. Pero I sense na you went wild dito sa choices na to. And I think na-hit mo yung tamang watches pagdating sa taste ko. I think alam mo naman talagang dress watches yung preference ko. Kahit madalas ako magsuot ng sports watches, parang yung artistry kasi sa dress watches hindi ko ma-ignore. And itong flagship Heritage, lalo sa Moonface, medyo recent lang lumabas yan eh. I think it's a good choice for the complication. Ang Reverso naman, medyo overpriced yata ang Reverso, pero I've always liked the look Gusto of mo the yan eh. Reverso. Nakita mo naman lagi kong sinesearch. Tapos tinitingnan natin sa store, pero window shopping lang po. Caveat lang. Tapos Tingin lang. Itong Panerai kasi, I think alam mo din na gusto ko yung size ng Panerai. Ilang beses na tayo nagsukat dyan eh. And then, surprised ako sa product collaboration. But I think, dahil Italian brand sila, makes sense. Yung mga Panerai kasi talagang known for their size. And siguro wala lang ako sa stage na gusto ko na ng malaking watch. Ako gusto. So to me, it's... Nandun na ako sa stage na yun. Sige, pag kaya na. Pero naging choice to between the Reverso pati yung Longines. And for me lang, kung meron akong pera, pipiliin ko yung Reverso at kung reregaluhan mo ko, gusto ko yung Reverso. I think yung kwento kasi ng Reverso, pati this brand talagang kumbaga pangarap ko eh. And I think yung Reverso na dalawa talaga yung dial niya, can tell time on both sides, is one of my grail watches. And talaga tuwing napapadaan tayo ng Jaeger LeCoultre, hindi ko mapigilan na tingnan. Kaya inaasam ko yung relo na yan. Ang ganda. Maganda yung choices mo. Kahit yung Longines. Ganda. Gusto ko yung may ganun eh, yung merong sun tsaka moon. Ito, Moonface lang. Pero yung kanina yung Orient, may ano yun. May sun. Ito lang, Moonface. Pero napaka-classy kasi nung Longines. Kaya lang yung Reverso tingin ko.
unbeatable. Lalo pag 100,000 above, syempre maglilin towards ako dun sa JLC talaga. Good Gusto mo choice. yan eh. Good choice. Someday. Yan. Pag tumaya ako sa loto, pag nahalo ko, bibili kita niyan. Tatlo pa. Unahin mo yun. Ayun. So, sana may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa videong to. Kung type niyo yung mga gantong klaseng videos, please like and subscribe para ma-notify kayo kung may bagong video si Pochok Clock. Muli, salamat sa panonood. Laters, yo! Good choice. Labog mo na isa na yun. Di ba tapos na? Tapos na. Kakat na yun. Nagano lang ako. Bakit di natin nakikita yung sarili natin? Gusto ko nakikita. By love, Masyado nakaka-distract. parang paulit-ulit. Parang OA, parang Sige. halata. Sige, 1, 2, 3, go. Wait lang, nakalimutan ko tong price range na to.